Nangyayari ho mga bossing, yung mga kapwa o yung mga DDS o kampo ng DDS, tinatabangan na po sa kanila. Gusto niyo pong malaman, o eto, Kamatis tignan niyo na lang po, birthday ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ano po, ang daming handa, ang daming, inilatag na pagkain. Pero ilan ang pumunta? Parang kakaunti lang ho mga bossing, 'di ba? Oh, sabi ni Kimmy Barrera, hindi lang naman paglustay ang issue ng impeachment, kasama din yung grave threat. Ang dami ho. Actually, ang nakikita ko apat, 'no? Um, Yoong confidential funds na sinasabing nalustay yung pera. Ang ikalawa ho, mga kababayan, yung mga, yung grave threat sa pangulo, asawa ng pangulo at pinsan ng pangulo. Yung bribery daw po sa Department of Education na may mga nagsasabi na sila ay nakatanggap ng pera, 'no, na nasa puting sobre. Pangapat, yung sinasabi ni Madriaga, na yung pondo o yung ginamit na pera doon sa kampanya ng Vice Presidente ay galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Oh, lahat 'yan sasagutin ng Vice Presidente, 'no? Pero miski ho yung ano, miski po yung threat sa pangulo, dati na po silang ipinatawag ng NBI, pero ano ginagawa nila? Iwas, 'di ba? Kaya ang taong bayan, yung mga, dating taga-suporta nila, tinatabangan na po. Tingnan niyo po, nakahanda, oh, ang dami. Guys, ganito na po kahaba. Kompleto na po itong table natin. May saging, may itlog, kamatis, daing, talong, okra. Ayan, red Oh, egg, pansit. Lahat-lahat dami, oh, tapos nilalagpasan lang ng mga sasakyan ng mga tao, na oh. po. Andito na po. Ayan, kompleto na mga kababayan. Mabuhay! Yes! Yung mga vlogger na lang ang pumupunta ho, mga bossing. 'No? Oh, ayan, oh, tingnan niyo. Happy birthday, Happy Vice birthday! President Sara Oh, Duterte! biruin mo, birthday pa ng Vice Presidente. Si Inday Sara Duterte, walang pumunta. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, uto lang ng mga tao sa pagkain. Yan na, oh, may nilatag ng pagkain, wala pa din humauto, 'di ba? Happy birthday! At napakagandang tingnan! Yes po! Ang habang Maraming microphone. Mas magandang tingnan niya kung sasabayan kung talagang merong mga tao nakakain yung mga pagkain ninyo. Pero sayang yan kapagka walang pumunta. Hindi naman pandemic ngayon, pero bakit ano, nagtataka lang ho ako mga kababayan, walang wala walang katao-tao doon sa birthday ni Sara Duterte. Akala ko ba o ang akala din ni Presidente Marcos, eh, malakas kayo. Oh, 'di ba ngaw-ngaw pa nga ng ngaw-ngaw itong si Pulong, mga bossing, si Pulong Duterte, ang sinasabi, without Sara daw po, 'no, without Sara Duterte, eh, you would not have won by the margin that you did, 'no? Yan naman lagi ang sinasabi nitong mga ito, paulit-ulit naman po. Pati yung mga DDS, kung wala si Sara hindi ka naman mananalo, Presidente Marcos, eh. Ngayon po, mga bossing, ang napapansin ko ho kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sumasagot na po, 'no? Rumeresback na po. Hindi na yung ano, hindi na kagaya nung dati na tayo nabubwisit kay Pangulong Bongbong Marcos. Taasan ng kamay diyan sa comment section o press 1 na lang tayo. Press 1 doon sa mga kagaya ko na naiinis na din dati kay Presidente Marcos dahil nga binabanatan na ng binabanatan, siya ay hindi pa din pumapalag, siya ay tahimik pa din, 'no? Which is naintindihan naman ho natin sa kabilang banda na ang presidente ay gustong magtrabaho na lang, 'di ba? Pero taas o press 1 nung mga nainis kay Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi siya pumapalag, hindi siya lumalaban or walang ano, 'di ba madami. Pero ngayon ho mga bossing, iba na. Napapansin ko po, ilang araw na din po o siguro may kalahating buwan o isang buwan na din po si Ma'am Elena Garcia nandun, si Kimmy Barrera, press 1 si Melinda Malanon, 'di ba? May kalahating buwan na o isang buwan na din po na sumasagot na ang ating presidente sa mga tirada nitong mga ito. Nung nakaraan nga ho si Rodante Marcoleta yung sinagot, eto Pulong Duterte naman. Sabi ni Pangulo
no? I won because my father's legacy. Former President Ferdinand Edralin E. Marcos Sr. I won because I am Bongbong Marcos. No, I won because people voted me. The question is, malakas pala kayo. Bakit sumama kayo sa akin? Totoo naman no. 'Di ba? Simple lang mga kababayan. Simple lang po. Kung alam ng mga Duterte na malakas sila, no? Kayang-kaya nilang banggain, kayang-kaya nila, "Oh, tatakbo na din si Sara Duterte ng pagka-presidente, oh, kakalabanin na din si Bongbong Marcos." Hindi ho, eh. Mas pinili nila na pumailalim na lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ibig sabihin nun? Mas tiwala sila na si Sara Duterte ang dadalhin ni Bongbong Marcos, mga bossing. Mga Duterte kailan lang po nakilala? Panahon ho ng 2016? O siguro ano, mga late 2015, 'di ho ba? Hindi naman ho natin sila kilala dati, eh. Pinaandaran lang ho tayo nung mga sinasabi nila na, "Oh, ang Davao ay pagkaganda-ganda, ang Davao ay, ano, pinaka-safe sa Southeast Asia." Oh, pinaandaran lang ho tayo nun kahit wala namang katotohanan. Tignan niyo yung Davao, binabaha, akala mo maladagat. Oh, biruin mo 51 billion daw di umano yung total na naging pondo ng distrito nitong si Pulong Duterte. At tapos gano'n ang itsura ng Davao salabat ng mga wire sa akala mo spaghetti, eh, 'no? Spaghetti sa taas. 'Di ba? Sabi pa sa'tin dati nung panahon ng eleksyon, "Oh, gusto niyo maging Davao ang buong Pilipinas, iboto niyo si Duterte." Tapos bigla tayong pinaandaran ni Duterte, oh, "Mag-jet ski ako doon sa West Philippine Sea, itarak ko bandila ng Pilipinas." Ginawa ho ba? Hindi. Ang nangyari pala, eh, mas naging sunod-sunuran lang ho tayo sa mga tsekwa. Itong magkakapatid nga ho na ito, eh. Ano, sabi pa, oh, Vice Presidente, ano po ang inyong reaksyon? Ano po ang comment ninyo para doon sa pagbomba ng China doon sa barko? No comment daw. Doon sa barko ng Pilipinas, no comment daw. At sinundan pa ni Pulong Duterte, sabi pa ni Pulong Duterte, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa yung water cannon doon sa West Philippines Sea. Anak ng tokwa naman yan. O biruin niyo po, buenas tayo kasi talagang napansin na at nakita na agad yon. Kaya yung Vice Presidente natin ay tinanggal doon sa National Security Council. Dahil baka kung hanggang ngayon hindi pa ho tinatanggal yon mga kababayan, baka lahat ng impormasyon ay binabato nila doon sa China. O 'di ba? Salamat po Chris Sarming sa inyong pagiging, miyembro ng ating channel.